Grabe, sobra akong nag-enjoy sa kakaibang adventures namin kahapon dahil umabot nga kami ng gabi. Eh sino ba ang hindi mag-i-enjoy? Ang dami nga naming nakuhang dalo-dalo at saka bagungon. Sulit nga ang pagod namin mga idol dahil sa ganda nga ng lugar at sa dami nga ng lamang dagat na makukuha. Bago nga tayo magpunta doon sa kabilang barangay mga idol, tara samahan nyo muna ako magluto ng kamuting kahoy at saka ng mika. Ito nga po kasi mga idol yung ambag natin sa baon nila. Mas magana kasing kumain sa dagat kaya sabi ko magdadala rin ako ng pagkain. Ang ginawa ko lang naman mga idol ay hinugasan ito ng maayos at paulit-ulit. At gaya ng dati nga ay lalagyan natin to ng dahon ng dulaw para mas maging mabango. Kasi hindi naman masyadong marami kaya sa kaserola na lang natin inilagay. So bali lalagyan nga pala natin ito ng kunting asin para magkalasa naman. Isang buhusan lang pala ng gatang ilalagay natin para mas mapadali. Hindi na nga umabot ito ng isang oras mga idol at tuluyan na nga itong naluto. Bukod pala sa kamuting kahoy mga idol ay may dala rin tayong ginamos na kuyog. Ayan po kasi mga idol yung masarap i-partner sa ginataang kamuting kahoy. Magtatanghaling tapat nga mga idol nang umalis nga ako dito sa aming barangay. Shoutout nga po pala kay Kuya Jun, napakamura talaga ng singil niya sa akin, grabe. Sana sa susunod ako naman ang makabawi sa iyo Kuya Jun. Ang barangay nga pala na ating pupuntahan mga idol ay ang barangay Manahaw. Isa kasi ito sa barangay ng palapag na pinagkukunan ng alimango at saka hipon. At habang papalapit na nga kami sa kanilang barangay, ay nagulat nga ako dahil maganda na nga po ang kalsada. Ibig sabihin mga idol kahit papaano ay umaasenso na nga itong aming probinsya. Dito nga po pala ako mga idol ibinaba ng aking driver. Makalipas nga ang ilang minuto mga idol ay sinundo na nga ako ni Artisan Gala. Sobrang saya nga namin sa part na to mga idol dahil natupad na nga yung collaboration naming dalawa. Kahit tanghaling tapat na nga mga idol ay napakasarap pa rin maglakad dahil nga sa dami ng puno ng nyug. At sa wakas mga idol ay narating na nga namin ang bahay ng aking kaklase. Kararating pa lang namin sa bahay nila mga idol pero yung buko agad yung inasikaso ni Artisan Gala. Pagkatapos nga mabalatan ang buko na dadalhin namin sa dagat ay nagkanya-kanya na kaming bitbit sa baon namin. Palusong pa lang kami mga idol pero grabe ang saya agad namin. Pero dito na nga kami mga idol nagulat kasi ang laki nga pala ng hibas. At dahil nga sa laki ng hibas mga idol ay kailangan pala naming hilain ang bangka pababa. Isang isla kasi mga idol ang pupuntahan namin kaya kailangan namin gumamit ng bangka. At ito na nga mga idol, grabe yung hilaan namin sa bangka. Kung hindi ako nagkakamali mga idol ay aabot siguro ng 1 kilometro bago makarating sa mas malalim na parte ng tubig. Medyo nakakapagod man pero super nag-enjoy pa rin talaga ako kasi nga first time ko nga makarating dito. Medyo madali na nga yung hilaan namin mga idol nang marating nga namin ang area na to. Kasi kahit papaano ay medyo malalim na nga mga idol. Makalipas nga ang ilang minuto mga idol ay narating na nga namin ang napakalawak na putikan. Dito pala makikita ang iba't ibang klase ng lamang dagat tulad ng talaba na nakadikit nga sa mga batuhan. Habang binabaybay nga namin itong napakalawak na putikan ay pinakita nga ni ate ang kanyang nakuhang karugay at saka tipay. Yung mga malalaki pala ay tinatawag na tipay dito sa summer. At yung maliliit naman ay tinatawag na karugay. Sa inyo pong lugar mga idol, may ganyan din po ba kayo? Medyo malalim nga itong putikan mga idol kasi minsan lampas tuhod. At nang marating na nga namin itong mas malalim na parte ng tubig ay sumakay na nga kami ng bangka. Halos isang oras pa nga siguro mga idol nang marating nga namin itong isla. Medyo nakakakaba nga mga idol kasi walang wings yung ginamit naming bangka. Siyempre may mga gamit tayong dala, baka mahulog. At sa wakas mga idol ay narating na nga namin itong isla. Pagdating pa lang namin sa isla mga idol ay ang sabaw agad ng buko yung aming ininom. Eh sobrang nakakapagod pa naman yung haba ng biyahe. Bago nga pala kami makapagluto mga idol ay inuna nga muna naming mamulot ng dalo-dalo at saka ng bagungon. Sobrang dami nga sanang makukuha namin mga idol. Ang kaso hapon na kaya ang bilis mag high tide. At dahil sa ramdam na nga namin yung high tide mga idol ay nagluto nga muna kami ng mauulam. Bali yung bagungon nga pala mga idol yung pinili naming gataan. Nagmamadali nga kaming makauwi mga idol kasi high tide na nga. At dahil sa nakita ko nga si Artisan Gala na gumagawa na nga ng apoy ay lumapit na nga ako para makapaghanap ng panggatong. Yung natawa nga kami mga idol kasi hindi pa nga kami nakakapagluto pero andyan na yung tubig. Ang bilis tumas ng tubig mga idol, grabe. Kaya sabi ko bilisan na natin para makakain na tayo. At dahil nga sa matalino itong si classmate, may inilagay daw siyang kawayan sa ilalim para lumutang. Maghanap pa tayo dito ng panggatong. Classmate, bilis. Baka lumitaw na. Bilis na, baka lumitaw. Malapit na, bilis. Bilis. Asa na? Yan mga idol. Magluluto kami ngayon ng ginataang bagungon. Kaso high tide na. At dito nga sa part na to mga idol ay nilagyan na nga namin ng pampalasa itong ginataang bagungon. At dahil sa mag-aalas 5 na nga ng hapon mga idol ay pagsasaluhan na nga namin itong dala naming pagkain. Simpleng pagkain lang mga idol yung baon namin pero grabe sobra kaming nabusog. Lalo na sa ginataang bagungon at sa kuyog na dala ko. Mga simpleng pagkain lang ito sa probinsya mga idol na talaga namang hanap-hanapin ng ating mga kababayan. Lalo na't napakasariwa mga idol, grabe, napakasarap talaga. Ay naman mga idol, tara kumain na po tayo. Kumuha na kayo ng plato, baka naglalaway na kayo dyan. Kain po tayo mga idol, tara na. Presko mga idol, oh. Dito lang yung kinukuha. Dito kami sa isla.
At dahil sa sarap na sarap nga kami kumain mga idol, ay hindi na nga namin namalayan yung oras na hapon na pala. At sa lawak nga ng dagat at sa haba nga ng biyahe, ay dito na nga kami inabutan ng dilim sa gitna ng dagat. At dito nga sa part na to mga idol ang medyo nakaka-challenge kasi wala nga kaming flashlight. Dito pa talaga kami sa gitna ng dagat inabutan ng dilim. Pero sa awa nga ni Lord ay nakarating kami ng ligtas sa aming mga tahanan. Kararating lang namin mga idol galing sa laot. Adventures. Hanggang dito na lamang po mga idol yung video natin. Marami pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli.